Alright mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa munting channel natin. Ako nga pala si Ibalita Bay mga kababayan. Ito po ang ating pag-uusapan. Itong pahayag at trending na ibinulgar ni Mayor-elect. Mayor-elect Vico Soto mga kababayan. Palakpakan natin. Mga kababayan ganito kasi yun. Marami pa po ang hindi nakakaalam na ito pala ang pinagkukunan ng ating mga barangay opisyal mga kababayan. Ano ba to? Itong binunyag ni Vico Soto mga kababayan, no? At marami pa pong nagulat na mga kababayan natin na ganyan pala ang halaga na ibinibigay ng government city sa lahat ng mga barangay. Nakadepende pa pala ito mga kababayan kung gaano kalawak ang inyong barangay mga kababayan, ha? Wala pa po nagsasabi dito. Wala pa po nakakaalam. Lahat ng mga politiko po ayaw nila sabihin yan. Sa madaling salita, mga kababayan, itong binulgar ni Vico Soto, marami po ang nagulat. Ako, alam ko mayroon binibigay sa barangay. Alam ko, pasweldohan sila. Ang hindi ko alam na ganun pala kalaki. Ano ba itong binulgar ni Vico Soto mga babayan? Ang sinasabi kasi ni Vico Soto dito mga babayan, sa lahat ng barangay, mga babayan, depende yan kung maliit na barangay o malaki. Malalaman naman natin yan kung malaki ang barangay kasi malaki ang makukuha mong boto. Alright? Kapag maliit ang barangay, maliit lang siyempre ang makukuha mong boto. Halimbawa, ang botante sa inyo nasa 1,000 lang. Siyempre maliit lang yan mga babayan. Diba? O halimbawa, ang botante sa barangay ninyo ay umaabot ng milyon-milyon. Ay, yan po mga babayan ay sobrang laki na po yan. Ang sinasabi dito ni Vico Soto mga babayan, marami pa po ang nakakaalam. Ibinulgar niya na po ito Siya lang ang nagbulgar dito. Marami pa po ang nakakaalam na ang mga barangay official ay binibigyan ng financial assistance mula sa government city. Anong ibig sabihin pag sinabi natin government city mga babayan? Mayors. Mayors mga babayan, ha? Government city. Alright? Halimbawa, Davao City. Quezon City. Alright? Lahat ng mga city, hawak po nila ang mga barangay opisyal. Magkano raw ang binibigay dito ng government city mga babayan? Sabi ni Vico Soto. Ito po pala ay kapag maliit na barangay, 3 milyon every year mga kababayan ang binibigay dito sa mga barangay. Kapag malaking barangay mga kababayan ay binibigyan din pala nila ito ng 5 million a year. Ano lang yan mga babayan? Financial assistance. Yan daw mga babayan ang katotohanan dyan. Siyempre mas maniniwala ako kasi mga kababayan, mayor itong si Vico Soto. Pero bakit hindi ito inilalantad ng ibang mga politiko?
kahit sa mga media, hindi nila sinasabi yan na ganyan palang patakaran. Kaya nagtataka tuloy ang mga tao na ganyan pala kalaki ang binibigay ng government city sa barangay. Pero bakit tila hindi nararamdaman ng tao? Diba? Ako naman, iniisip ko, baka diyang kinukuha ang pasweldo ng mga tanod, ng mga enforcer, ng mga empleyado. Alright? Baka kasi dyan nila kinukuha mga babae. Pero kung 5 milyon a year, malaki talaga mga babae, malaki. Hindi ko lang alam, hindi kasi pinaliwanag kung dyan din ba kinukuha ang pampasahod ng mga barangay opisyal bukod sa kapitan, mga kababayan. Di ba? Baka dyan kinukuha or iba pa yan. Baka yung binibigay dyan ay financial assistance lang or baka panggastos lang sa isang barangay talaga para sa mga kababayan natin. Kasi mga babayan, lahat ng galaw mo, may bayad. Kukuha ka ng mga Xerox, may bayad. Lahat mga babayan may bayad ng pagkuha mo sa barangay. Di ba? Kaya marami pong nagugulat dito sa ibinulgar ni Vico Sotto, mga kabayan. Pakinggan natin si Vico Sotto. Alam niyo po ba na may financial assistance ang barangay ay mula sa city government? Viral ngayon ang ibinulgar ni Pasig City Mayor Vico Sotto tungkol sa kung gaano kalaki ng financial assistance na ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa bawat barangay. Anak siya ng kilalang komedyante na si Vic Sotto, pero mas kilala na ngayon sa pagiging tapat at bukas sa serbisyo. Marami ang nagulat dahil hindi pala alam ng karamihan kung gaano kalaki ang halagang ito. Gusto mo bang malaman ang buong detalye? Panoorin natin ang paliwanag ni Mayor Vico. Alam niyo po ba na may financial assistance ang barangay ay mula sa city government? Hindi alam ng iba. Hindi po nila sinasabi. Kada barangay, pag maliit na barangay, may 3 million kada taon mula sa lokal na pamahalaan. Hindi pa po tapos. Pag malaking barangay, meron pong 5 million mula sa city government sa baba ng barangay. Nakakagulat na marami pa palang hindi nakakaalam sa ganitong financial assistance na ibinibigay kada barangay. Kung totoo ngang malaki ang pondo, bakit parang hindi ito ramdam ng ilan sa mga residente? Saan napupunta ang pera? Dapat siguro ay mas maging transparent ang barangay sa paggamit ng pondo para alam ng tao kung paano ito ginagamit at kung sino talaga ang nakikinabang. At hindi pa pala dyan natatapos, meron pa pala. At hindi pa po tapos. Pag naliquidate po nila sa amin, nagdadagdag pa ang city government ng plus 1 million. Bale, kung malaking barangay mga babayan, ibig sabihin, mayroon silang 6 million every year mula sa government city. Ngayon, ilang ba ang hawak ng barangay, mga kababayan, ng isang government, ng isang mayor? Marami, mga kababayan. Diba? Marami pala. So, sa madaling salita mga babayan, kapag ginusto ng isang mayor na mananalo ka talaga, kapag ginusto ng isang mayor na mananalo ka talaga sa eleksyon, magagawa mo. Kasi nagmumula pala ang assistance sa government city. Ito pala ang dahilan, mga kababayan, kung bakit palagi panalo ang mga dutae. Ito pala, inaalagaan pala nila mga kababayan ang mga kapitan. Kaya pala, nung panahon ni Digong,
ay pinapatawag niya palagi ang mga barangay captain para, di ba, alagaan. Nasa batas naman pala talaga yan. Mayabang talaga ito si Digong. Sasabihin niya, bibigyan ko kayo ng 1 million. Yung pala, nasa batas pala talaga. Ay nako, niloloko lang tayo ni Digong. Buti na lang binulgar ito ni Vico Sotto, mga kababayan. Akala ko man lang napakabait ni Digong sa mga barangay. Ayun naman pala, nasa batas pala. Binibigyan pala talaga automatic ng isang government ang barangay official ng 1 million pesos kapag maayos ang kanilang liquidated, mga kababayan, sa kanilang ibinigay na 3 million or 5 million, depende sa laki ng barangay, mga kababayan, diba? Ngayon ko lang po naintindihan na kaya pala kayang-kaya papanalunin ng isang mayor ang isang politiko. Kayang-kaya pala papanalunin, mga babayan. Halimbawa, ikaw ay senador, ikaw ay vice-presidente, ikaw ay presidente. Lalapit ka lang pala sa isang mayor at ang mayor na ang bahala sa mga barangay. Kasi galing pala sa kanila. Ay, siyempre, mga babayan, halimbawa, kung ako ang mayor, halimbawa lang bigyan ko kayo ng example. Ako ang mayor. Lalapitan ako ng isang senador. Sasabihin sa akin, Mayor, eto, 1 billion. Kailangan manalo ako sa barangay mo. Sa lahat ng hinahawakan mo, lahat ng barangay, kailangan manalo ako. Ito, 1 billion. Ay, talagang magkukumahog ang mayor pala. Siyempre, makakatipid siya, mga kababayan. Bakit? Imbes na ibigay, di ba? Automatic na nagbibigay sila every year sa mga barangay official. Imbes na ibigay ang binibigyan nila na financial assistance, dito na siya ngayon kukuha mula sa ibinigay ng isang politiko para sa kanyang kandidato. Tama? Mali? Baka ito ang nangyari sa eleksyon ngayon. Kaya siguro natalo ang alyansa. Hula ko lang, mga babayan. Ito siguro ang nangyari kung bakit natalo ang alyansa sa eleksyon. Kasi hindi inalagaan ng campaign manager ang mga mayors. Dapat mayors ang kinakausap nyo. Ngayon, alam nyo na, mga politiko. Alam nyo na ang diskarte. Dahil dito sa binunyag ni Vico Sotto. Kung gusto nyo manalo sa isang city, mayor ang kausapin ninyo. Mayor. Bigyan nyo lang ng financial assistance. Campaign funds. Diba? Para makarating sa mga barangay. Kasi sila palang nagbibigay dito Mula sa city, binibigyan ang mga mayors ng 3 million, 5 million, kapag na-liquidate, another bonus, 1 million pesos. Kung ikaw ang barangay, hindi ka ba matutuwa dyan? Diba? Matutuwa ka dyan, mga babayan. Kahit siguro sino yun ang pinapunto ko. Hindi ko tinatapik dito yung kung paano nila ginagastos yung financial assistance ng barangay. Alam naman natin yan mga babayan, di ba? Baka mamaya pinapagawa nila ng mga barangay hall, basketball court, di ba? Yung mga ganun Kasi sa mga barangay, malalaking mga may mga pinapatayo sila dyan, basketball court. Kaya lang, yung iba naman, may nakikita tayo doon, ang nagpagawa, mga konsyal. Nakalagay doon basketball court, tapos konsyal. Di ba? Yung mga ganun. Or congressman.
Kaya hindi rin natin pwede sabihin na mula sa barangay yun ang pinagawa ng mga basketball court, di ba? Kaya ayan sana natuto tayo dito kay Vico Sotto sa kanyang ibinulgar. Ang daming nagulat mga babayan, trending. Marami palang hindi nakakaalam sa mga ganitong nangyayari sa city at barangay. Konektado pala sa city ang mga barangay official mga babayan. Kaya sa mga senador, mayor, presidente, alam nyo na ang style kung paano nyo makuha ang boto ng mga barangay official at ng kanilang mga constituents. Alright mga babayan, salamat po. See you next vlog.